patuloy ang News at 1. Na-miss natin siya kahapon, pero kasama na natin ngayon si Snow Badwa para sa sports ngayon. Na-miss din kita, Sandro. Napapanaginipan nga kita eh. Sa basketball, isa po sa mga tinitingnan project players ngayon ng San Antonio Spurs, si Pinoy Beanpole Japet Aguilar. Ang high-flying slotman ay nasa US ngayon upang mag-tryout sa iba't ibang NBA Developmental League teams. Pero ayon po sa isang representante ng Spurs, magandang pag-aralan at timbangin ang kakayahan ng 6'9" talk and text tropan texter. Ang problema lamang, medyo nasilipan po ng Spurs coaching staff ng pagkamalambot si Aguilar. Kulang umano sa gulang at ruggedness ang Pampanga dribbler at ito po ang nais nilang ilabas ni Aguilar sa summer camp. Sa ngayon ay nais ng Spurs na i-develop si Aguilar bilang small forward o wingman, bagay na malayo sa kanya nakasanayang power forward at center dito po sa Pilipinas. Si Aguilar po ay hindi na bago sa American basketball scene. Siya po ay naging second stringer slotman ng Western Kentucky Hilltopper bago po siya pumasok sa PBA. Samantala, tiwala naman po ang kanyang agent na si Marvin Espiritu na makaka-adapt agad si Aguilar sa hinihiling ng Spurs dahil talagang prioridad ng kanyang alaga ang makapaglaro sa NBA. Bukod po sa Spurs, may alok rin kay Aguilar ang D-League teams na Bakersfield Jam at LA Defenders, gayon din ang isang koponan sa Canada. Muli pong nagliyab ang partnership ng Philippine Basketball Association at mga lupo na mga mamamahayag sa 19th edition ng PBA Press Corps Awards Night. Ginanap po sa Kamayan Restaurant sa EDSA at dinaluhan ang pinakamaningning na pangalan sa liga, pinaghalong katuwaan at oras po ng paggunita kay yumaong PBA Press Corps President Sean Macamay ang gabi ng parangal. Ito po ang tinutukan ni veteran sports columnist Flor Perez at narito ang kanyang report. PBA Press Corps Awards Night sa Kamayan EDSA kagabi. Dinaluhan ng pinakamalalaking pangalan sa PBA Media. Ang nasabing annual event ay naglalayong bigyang parangal ang mga top achievers ng Asia's First Play for Pay League. Tumayong top winners sina Ginebra superstar Mark Gagiwa, trainer siya and chief mentor Yeng Giao na itinanghal na comeback player of the year at coach of the year ayon sa pagkakasunod. Ang iba pa mga awardees ay sina Dylan Ababu, JB Casio, Paul Lee, Marcio Lassiter at J.R. Sena para sa all-rookie team. Ginawaran naman ang first presidential award si former talk and text tropang texters mentor Jot Reyes. Habang pinakyaw ng Rain or Shine ni Las Two Painters ang dalawang major awards, ang Coach of the Year ni Yeng Giao at Executive of the Year ni Raymond Yu at Derek Ke. Bukod sa mga nabigyan ng parangal, dumalo rin sa okasyon sina PBA Commissioner Chito Salud, PBA Chairman Robert Non, PBA Media Bureau Chief Willie Marcial at mga top officials ng 10 kupunan sa liga. Si newly appointed Smart Head for Media Affairs Virgil Villavicencio ang tumayong punong abala sa okasyon. Ayon kay Sunbig Coffee Mixers Team Governor Rene Pardo, talagang tao ng panata na niya ang maging bahagi ng awards night. Well, rain or shine or kahit na bahamba, nandito pa rin ako. I will not miss this for anything. Dalawang beses ko lang nga na hindi nakarating sa PBA Press Corps Awards mula nung sumali ako sa team. And this is one occasion that I always enjoy being with friends and family. That's how I treat the PBA Press Corps. And to them, congratulations again and good luck in all your endeavors. Mabuhay, PBA Press Corps. Samantala, very excited na inimbitahan naman ni Commissioner Salud ang publiko na tangkilikin ang nalalapit na pagbubukas ng liga. We expect slam bang affairs in the PBA. Games will be exciting. Betting games as much as possible. Everybody will play their hearts out. Everybody out to win. Really for the purpose of entertaining our fans. So we've made sure that our players are ready, they're fit, they're conditioned to play, and our format will make sure also that they will give their best at all times. Ang PBA Press Corps Awards Night ay isang sagradong programa kung saan binibigyan ng papuri ng mga sports writers sa mga top achievers ng liga. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. 19 na araw bago buksan ang 38th season ng PBA, isa pong trade ang naganap sa pagitan ng Barako Bull Energy at Meralco Bolts kahapon. Lalo pong lumaki ang frontline ng Barako matapos na makuha nila ang 6'7" sophomore na si Jason Ballesteros. Dating Gilas Pilipinas skater ay naburo po sa bench ng Bolts noong nakaraang season.
Nakuha namang kapalit na Meralco sa Project Center ay ang season cagers na sina Sunday Salvacion at Carlos Sharma. Depensa at instant offense ang kayang ibahagi ng dalawa sa B-Boys. Umaasa si Meralco Governor Ramon Seismundo na mapupuna ng hawking slotman na si Sharma ang center spot na iiwan ni Asi Taulaba. Si Taulaba po ay nagpasyang magpaalam na sa PBA upang sumanib sa San Miguel Beermen Philippines sa ABL. Lipat po tayo sa boxing. Sakali pong maikasa na ang next fight ni Manny Pacquiao, malapit lamang ho sa fighting condition ang pangangatawan ng Pinoy ring icon. Ayon kay Team Pacquiao advisor Rex Joaquin Salud, regular na tumatakbo at nagkukondak ng self-exercises ang Pinoy Southpaw. Sa katunayan, base niya sa pinakahuling pagkikita nila ni Pacman, sa tingin ni Salud ay nasa palibot lamang ng 145 pounds ang timbang ng dating WBO welterweight champion. Kaya't kung matutuloy man o hindi ang laban sa December 8, magiging easy task para sa mga handlers ni Pacquiao ang pre-conditioning. Samantala, maging si Salud ay umaming isa siya sa mga nagulat sa mababang performance ni Pacquiao sa laban kontra Timothy Bradley noong Hunyo. Kwento ng Cebu-based boxing promoter, masyado nang isinasa puso ni Pacquiao ang relihiyon maging ang pagiging self-professed Bible ambassador. Ito marahil ani Salud ang dahilan kung bakit parang nagdadalawang isip ng manakit ito sa ibabaw ng ring. Pero hindi po isinasantabi ni Salud ang katotohanan na maaaring kulang sa kondisyon at hangin si Pacquiao kontra Bradley dahil kitang-kitaan niya na bumubuka ang bibig ng Pinoy puncher sa kalagitnaan ng mga rounds. Ngayon pa man, tiwala si Salud na babawi si Pacquiao at iriredeem ang sarili, lalo pat nagkakaroon na ng linaw ang Dream Showdown kontra Floyd Mayweather Jr. Sa iba pang balita, handang-handa na ang pamunuan ng Road Bike Philippines Cycling Club para sa kanilang medical mission na isasagawa sa darating na Sabado. Sa pamumuno ni Team Founder Engineer Bong Sual, mamumudmod ng libreng gamot at check-up sa Barangay Maitim, first sa Amadeo, Cavite ang kanilang grupo. 8 doktor, 4 na dentista at ilang nurses ang nag-volunteer para sa worthy endeavor na ito na naglalayong abutan ng tulong medikal at dental ang mga mahihirap na kababayan sa Amadeo, Cavite at karatig lugar. Bukod pa rito, welcome rin ani Sual ang mga siklista na may karamdaman. Bukod po sa libreng medical at dental check-up, mayroon din hong legal consultation na iaalok ang Road Bike Philippines sa pamamagitan ng kilalang abogadong si Atty. Bongolia. Ito pong ika-4 na sunod na taon na magsasagawa ng ganitong klase ng pagtulong sa kapwa ang mag-asawang Bong at Baby Sual. At sumayin niyo po ang mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Marami pa ho kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa atin pong PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Snow Badwa.